Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay isa sa mga bahagi ng pananalita. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay isa sa mga bahagi ng pananalita. Ito ay pangatnig. Pangatnig. Ang pangatnig ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa mga salita, parirala o sugnay sa loob ng isang pangungusap. Ingles, ito ay kilala bilang conjunction. Mahalaga ang pangatnig dahil ito ay nagbibigay linaw sa ugnayan ng mga bahagi ng pangungusap at nagpapadali ng daloy ng ideya. Ito ang 5 uri ng pangatnig. Pangatnig na pamukod, pangatnig na pandagdag, pangatnig na paghahambing, pangatnig na pananhi, pangatnig na paminsan. Ang pangatnig na pamukod ay ginagamit upang paghiwalayin ang mga salita o parirala. Halimbawa, at, o, ni, kundi. Ang sumunod ay pangatnig na pandagdag. Ito ay ginagamit upang ikonekta ang mga ideya o impormasyon. Halimbawa, at, saka, gayon din. Sunod, pangatnig na paghahambing. Ito ay ginagamit upang ihambing ang dalawang ideya o bagay. Halimbawa, tulad ng, gaya ng, kapareho ng. Ang sumunod naman ay pangatnig na pananhi. Ginagamit upang ipahayag ang dahilan o sanhi. Halimbawa, dahil, sapagkat, kung kaya't. Ang sumunod naman ay pangatnig na paminsan. Ito ay nagbibigay ng ideya na minsang nagaganap ang kilos. Halimbawa, kapag, tuwing, kung. Buwan, karaniwan ginagamit ang pangatnig upang pagsamahin ang mga sugnay na tumutulong sa pagbuo ng mas kumpletong pangungusap at sa pagpapahayag ng ideya. Mahalaga ang pangatnig sa pagbuo ng mga pangungusap dahil nagbibigay ito ng malinaw na koneksyon sa pagitan ng mga bahagi na nakatutulong sa mas mahusay na pag-unawa ng mensahe. Narito ang ginamit kong sanggunian ng PowerPoint template na ginamit ko sa buong presentasyon. Pangatnig, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.